In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear friends, we have gathered together once again to celebrate the sacrament of God's love, the Holy Eucharist. That we can be seen more worthy to celebrate the sacred mysteries, let us first humble ourselves, admitting our faults and failings before one another and before the Lord. I confess to Almighty Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Keep your family, O Lord, schooled always in good works, and so comfort them with your protection here, as to lead them graciously to gifts on high. We ask this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Jeremiah. The people of Judah and the citizens of Jerusalem said, "Come, let us contrive a plot against Jeremiah. It will not mean the loss of instruction from the priests, nor the counsel from the wise, nor of messages from the prophets. And so, let us destroy him by his own tongue. Let us carefully note his every word. Heed me, O Lord, and listen to my adversaries say, must good be repaid with evil, that they should dig a pit to take my life? Remember that I stood before you to speak in their behalf, to turn away your wrath from them." The word of the Lord. Thanks be to God. Save me, O Lord, in your kindness. Save me, O Lord, in your kindness. You will free me from the snare they set for me, for you are my refuge. Into your hands I commend my spirit. You will redeem me, O Lord, O faithful God. Save me, O Lord, in your kindness. I hear the whispers of the crowd that frighten me from every side, as they consult together against me, plotting to take my life. Save me, O Lord, in your kindness. But my trust is in you, O Lord. I say, you are my God. In your hands is my destiny. Rescue me from the clutches of my enemies and my persecutors. Save me, O Lord, in your kindness. O Lord Jesus Christ,
Jesus, rise. I am the light of the world, says the Lord. Whoever follows me will have the light of life. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. As Jesus was going up to Jerusalem, he took the 12 disciples aside by themselves and said to them on the way, Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and hand him over to the Gentiles to be mocked and scourged and crucified, and he will be raised on the third day. Then the mother of the sons of Zebedee approached Jesus with her sons and did him homage. Wishing to ask him for something, he said to her, What do you wish? She answered him, Command that these 2 sons of mine sit, one at your right and the other at your left, in your kingdom. Jesus said in reply, You do not know what you are asking. Can you drink the chalice that I am going to drink? They said to him, We can. He replied, My chalice you will indeed drink, but to sit at my right and my left, this is not mine to give, but it is for those for whom it has been prepared by my Father. When the 10 heard this, they became indignant at the 2 brothers. But Jesus summoned them and said, You know that the rulers of the Gentiles lord it over themselves, and the great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you shall be your servant, and whoever wishes to be first among you shall be your slave. Just so the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Isa pong katotohanan ng ating buhay na meron at meron maghuhusga at maninira sa atin. Kahit na anong gawin mo, meron at meron silang masasabi sa iyo. At minsan, wala ka mang ginagawa, palagi silang may panirang salita sa iyo. Amen? Halimbawa, kung palagi ka nagtatrabaho, ang pintas, workaholic ka daw. Kung naman ikaw ay nagninegosyo, anong sabi ng iba? Matakaw ka sa pera. Kung ayaw mo magpahiram, sinasabi nila, madamot ka. Kung wala ka pang trabaho, tamad ka. Kung empleyado ka, tinatawag kang alipin ng boss. Kung nangungupahan ka, pinapayaman mo daw yung may-ari ng apartment. Kung nagpagawa ka naman ng sarili mong bahay, sabi nila, marami ka daw utang. Kung naman bago ang iyong sasakyan, mayabang ka. Kung palagi kang kumakain sa labas, magastos ka. Kung naman may kasama kang babae, babaero ka. Kung may kasama ka namang, kung wala kang kasamang babae, bakla ka. Kung nagpo-post ka ng picture palagi sa Facebook, papansin ka daw. Kung wala ka naman pinopost sa Facebook, anti-social ka. Kung naman meron kang tattoo, kriminal ka daw. Kung naman po palagi ka nagme-makeup, maarte ka. Kung mataba ka,
matakaw ka. Kung payat ka naman, may sakit ka daw. Kung maingay ka, KSP ka. Kung tahimik ka naman, may problema ka. Sang kalulugar? Di ba ang hirap? Minsan wala ka nang ginagawa. Meron pa rin panira ang ibang tao sa atin. Pero pinapaalala sa atin yan ng unang pagbasa. Minsan, nagpapakabanal ka, ginagawa mong kagustuhan ng Diyos. Merong mga tao na magpaplano pa na ikaw ay patayin at pabagsakin. Kung paano din, ito ang pinahayag ng ating Panginoon, na kahit na siya ay gumagawa ng mga milagro, kahit siya ay tumutulong sa mga tao, kahit na binabalik niya ang bayan ng Diyos muli sa Ama, ano daw ang gagawin sa kanya? Siya po ay dadakpin, siya po ay papahirapan, siya'y ikukulong, siya'y ipapako, siya'y papatayin. My dear friends, expect that in our life. There will be people who will make our life difficult. Bakit? Bakit merong mga taong ganyan? Kasi gusto ng mga iba, nakalamang sila. Tignan nyo na, dito mismo sa mga alagad ng ating Panginoon, meron na nakikiusap na umupo sa kanan, sa kaliwa, pag ang ating Panginoon ay nakapunta na sa kanyang kaharian. Merong gustong mauna, merong gustong maglamang. At saan po nang gagaling yung kagustuhan na ibaba yung iba para nakaangat sila? Galing po yan sa kasalanan ng kataasan. It comes from the sin of pride. And remember, the first sin that has been committed by the devil himself, previously an angel, is the sin of pride. Ang tanong, pag mayroong mga taong puno ng pride, mapagmataas, pilit tayong binababa, sinisiraan, ginagawang mahirap ang ating buhay, ano ang dapat nating gawin? Una, tumahimik lang po tayo. Be silent and allow God to fight for you. Remember, my dear friends, that God will never allow any harm to be experienced by you. God will never allow any harm to be put to you. Because God hears the conversations of people. Naririnig ng Diyos ang lahat ng ating mga pangungusap. Alam din ng Diyos ang nasa isip at puso natin. Ang Diyos mismo ang mag-iiwas sa atin sa mga masasamang tao. Pero walang magagawa ang Diyos kung ikaw naman mismo nilalapit mo ang iyong sarili diyan sa mga masasamang tao. Hindi po ba? Ang Diyos, ilalayo ka niya sa mga masasamang tao. Pero walang magagawa ang Diyos pag ang isip mo naman, nilalapit mo diyan sa mga masasamang tao. O pag yung mga masasamang tao, ang kanilang mga comment, ang kanilang mga paghuhusga, palagi mong nilalagay sa iyong isip at puso. Walang magagawa ang Diyos diyan. God will always keep us safe. And yet, God cannot do nothing if we put ourselves in harm's way. So, my dear friends, be silent and stay away from wrong people. No? And do not
be involved in other people's business. Tandaan niyo po, kung ano man yung tingin ng ibang tao sa iyo, wala kang pakialam dun. Opinion nila yon. But do not allow their opinion to define you. Yan po yung problema na napakarami sa atin eh. Nadidepress tayo, nalulungkot tayo, na-frustrate tayo dahil lang meron tayong narinig na pinag-uusapan tayo ng ibang tao. That is their opinion. Kasalanan mo kung nagpapa-apekto ka doon sa sinasabi ng ibang tao. Mga kapatid, isa lang dapat ang ating pakinggan. Kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. Pansinin niyo po, pag palagi mong pinakikinggan yung tingin ng ibang tao sa iyo, madidepress ka, malulungkot ka. Pero kung palagi mong pinakikinggan, ano ba ang tingin ng Diyos sa iyo? Ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo? You will be inspired. Matutuwa ka, magagalak ka. Yan ang magbibigay sa iyo ng panibagong lakas. Be defined by God's will. Know what God wants for your life. At pangatlo't kahuli-hulihan, kung merong mga tao na naninira sa iyo at ikaw na lang ang pinag-uusapan, binababa ka, binabagsak ka, itaas mo ang mga taong ito sa Diyos. Do what the prophet Jeremiah did. He prayed for these people. He talked to God about the plot of these people against his life. No? Do not fight your battles alone. Kung hindi mo kaya, kaya ng Diyos. Kasi mas makapangyarihan ang Diyos kesa sa iyo. Amen? Remember, my dear friends, that we cannot please everybody. But it is not very hard to please God. Just trust Him, just love Him, just obey Him. Those are the simple things that can immediately pleases God. But remember, life is a journey. It is not a competition. Magiging mas mahirap ang ating buhay pag ikaw ay nakikipag-unahan sa iba. Pag ikaw ay nakikipagtaasan sa iba. Paglalakbay po ang buhay. Hindi po ito pakikipaglabanan sa ibang tao. So live your life without worrying about the judgment, about the plans, about the opinions of other people. Just do your mission. Just try your best to please God. And you will have peace in your life. Yan po yung ating ipagdasal. Itaas po natin sa Diyos ang pangalan ng mga taong napakasama sa atin. At hilingin natin ang kanyang lakas na magpatuloy dito sa paglalakbay ng ating buhay hanggang tayo ay makarahos sa ating mga pagsubok at makarating sa kanyang kaharian. Amen. My dear friends, mindful of the words of Jesus that the greatest is the one who serves, we pray to God our Father for a true spirit of service among all people. Let our prayer be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the leaders of the church may be true servants, acting with the same concern that Christ shown to his followers. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That government leaders may exercise their power for the good
of the people and avoid discord and distress. Let us pray to the Lord Lord, hear our prayer. that we may realize that success in God's eyes is not measured by the standards of the world, but the respect we give to our neighbor. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us also include in our intention thanksgiving of Candidon Merita Pineda and family, Jerry Marisa Jovan Mayvel Santa Cruz, Buwan family, Amelia Kapati and family, Marietta Nembra family, for the quick recovery and healing of Pilar Malyari, and for the eternal rest and peace of the soul of Rosario, and Marlene Conrado Victoria Fernando Jr., Carnacion James Fitzgerald, Isabel Fortunato Rodolfo Francisco, Rogelio Quiterio Pineda, Roberto Buan, Flor de Jasmin Buan. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Father, help us to serve each other by imitating your Son, who laid his life for us. We ask this through Christ our Lord. Amen. Pray now, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Look with favor, O Lord, on the sacrificial gifts we offer you, and by this holy exchange, undo the bonds of our sins. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you have given your children a sacred time for the renewing and purifying of their hearts, that freed from the disordered affections, they may so deal with the things of this passing world, as to hold rather to the things that eternally endure. And so with all the angels and saints, we praise you as without end we now acclaim. O Lord, the fount of all holiness, make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time when he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which shall be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.
Dying, you destroyed our death. Rising, you restored our life. Lord Jesus, Lord Jesus, come in glory. Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Florentino, our Archbishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her glorious spouse, with your blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. To him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Full of trust and confidence, our loving Father, let us now pray to the words that Jesus taught us. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.
Lord Jesus Christ said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. For you who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace with you, peace with you, peace with you po. My dear friends, behold our Lord and Savior Jesus Christ, our Lamb of God, the one who takes away the sins of the world. Blessed are we now called to be with him in the banquet of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, naranasan nyo na ba na gumagawa ka na nga ng mabuti, ikaw pa ang ginagawang masama? Hindi natin maaalis ang mga ganyang karanasan habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. When God gives you a mission, there is sure to have oppositions. Pero tayo dapat ay magalak. Dahil pag natalo mo at nalampasan mo anuman ang balakid at hadlang sa iyong buhay, alam mo, ikaw ay aangat, aasenso, at pagpapalain ng Diyos. Ano ang mga balakid ng iyong buhay ngayon? Ipagdasal natin, angat natin sa Diyos. Tayo'y humiling minsan pa ng lakas na malabanan natin ang mga masama na nangyayari ngayon sa ating buhay. Makinig tayo sa Diyos para muli magkaroon tayo ng panibagong lakas. Sa mga pagkakataon na hinayaan natin ng masama siyang magwagi, kaya nasira ang ating loob, hilingin muli natin ang awa ng Diyos para maging karapat-dapat tayong makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko O sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay, kami lalong sumigasig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon ng pinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa alip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa alip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa ito ang inyong mga ninuno, hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta,
Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinangalagahan. Nagmatigas kayo at masaol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Eremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagan mo sila ngunit hindi ka nila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon na kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo sanang salungatin. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo sanang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, iyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga irang, mga tupa tayong inalagaan. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay aking pakinggan, iyang inyong puso huwag patigasin, tulad ng ginawa ng iyong magulang na nasa Meriba, sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksod, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang, sila nang nakinabang. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa pagpapatawad ng Diyos, sa Kanya tayo mulog at manunumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita mula noon. Naggilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa inyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang mahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binibigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihan nito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbibigay ng kapangyarihan sa inyo, mga tagasunod, na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos,
Nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay ng kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung sasalakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa kanya ay laban sa kanya. Ang nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ano po ang nararamdaman niyo pag merong taong ayaw sa inyo? Ano ang nararanasan niyo pag merong taong naninira sa inyo? Nalulungkot ba kayo? Nagagalit? Nag-aalala? Hindi mapakali? Hindi mapalagay? Ano po ang inyong nararanasan? Mga kapatid, pag kayo po ay may haters, huwag kayong masisiraan ng loob. Ano dapat ang iyong maramdaman pag merong mga taong ayaw sa iyo? Ano dapat ang iyong maranasan pag meron ka mga haters? Kailangan matuwa ka. Kailangan magalak ka. Kailangan kang magpasalamat sa Diyos. Bakit naman? Kasi po, tandaan nyo ito ha, ang ibig sabihin ng haters ay having anger towards everyone realizing success. Haters, H-A-T-E-R-S. Having anger towards everyone realizing success. Bakit merong kang haters? Bakit merong taong galit sa'yo? Bakit taong merong nagbababa sa'yo? Kasi umaangat ka na. Kasi umuunlad ka. Kasi merong mabuting nangyayari sa iyong buhay. May naiinggit sa iyo. Amen? Anong kasabihan natin sa Tagalog? Ang mabungang puno binabato. Mga kapatid, huwag kang magpapaapekto sa mga nambabato sa iyo. Pag binato ka, kunin mo yung mga bato nila at gamitin mo yan. Pundasyon. Itayo mo dyan ang iyong estatwa, ang iyong rebulto. Itayo mo dyan ang iyong bahay. Yan ang pundasyon ng iyong tagumpay. Amen? Hindi naiiba si Jesus sa atin. Kahit ang ating Panginoon, narinig nyo naman po, gumagawa na ng mabuti, nagpaalis ng demonyo dito sa taong sinaniban. Aba, siya pa ang sinisiraan. Siya na nga ang nagpagaling. Siya pa ang ginawang masama. Ano ang sabi nila? Nagpapaalis daw siya ng demonyo dahil demonyo siya. Hindi po ba katawa-tawa yun? Sabi ng ating Panginoon, nilalabanan ko na nga ang masama. Sasabihin nyo, ako ay masama. Mga kapatid, yan ang malungkot na katotohanan. Yan ang natural ng buhay. Pag meron kang ginagawang mabuti, ikaw pa ang gagawing masama. Pero ang tanong, bakit kaya? Yan ang pamamaraan ng demonyo. Remember, my dear friends, when we do a mission, there will always be an opposition. Asahan natin yan, mga kapatid. Pag tayo ay umaakyat sa buhay, umaangat sa buhay, siguradong merong magbababa sa atin. Ang kasabihan nga ay, new levels, new devils. Kayo po mga mahilig na nag-games, hindi po ba? Pag natatapos nyo yung isang level, meron at merong kaaway. Pero paano ka lalakas? Paano ka magle-level up kung hindi mo lalabanan at tatalunin yung kalaban? Sa bawat baitang ng ating buhay, sa anuman sitwasyon ng ating karanasan, meron at merong demonyo. Meron at merong hadlang. Meron at meron talagang pipigil sa atin. Pero
huwag kang mag-alala. Dahil pag nalampasan mo yan, magle-level up ka pa. Pag natalo mo yan, madadagdagan ang iyong grasya. Pansinin niyo ang buhay ng ating Panginoon. Kahit saan siya pumunta, kahit na may ginagawa siyang milagro, meron at meron tao na nagsasabi ng masama sa kanya. Naiintindihan niya yan. New levels, new devils. Because when God uses you, the devil will always oppose you. Ayaw kasi ng demonyo na maging mabunga ka. Ayaw ng demonyo na mapalapit ka sa Kanya, sa Diyos. Sisiraan at sisiraan tayo ng demonyo para manatili tayo kung nasaan lang tayo. Para hindi tayo makagawa ng mabuti. Sinong mga demonyo sa buhay mo? Sinong mga hadlang sa buhay mo? Sinong mga nagbababa sa iyo? Katrabaho mo? Naiinggit lang sa'yo yan. Nakikita kang threat kasi natatakot na ma-promote ka. Kapitbahay mo, nakikita niya kasi masaya ka sa pamilya mo. Ka-church mo, baka naiinggit kasi ang galing mong mag-serve. O baka close ka kay Father. Sino ang demonyo sa buhay mo? Kaibigan mo? Ka-brother mo? Ka-sister mo? Best friend mo? Baka mas maganda ka sa kanya. Baka mas gwapo ka. Insecure sila sa iyo. Kapatid, huwag mong hahayaan ng mga demonyong ito ang magiging hadlang sa iyong paglago. Ayaw kanilang magtagumpay. Pero labanan mo sila. Magpatuloy ka. Maging tapat ka sa misyon na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Ang demonyo, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Alam niya ang pangalan natin, pero tinatawag tayo sa ating mga kasalanan. Pero ang Diyos, alam niya mga kasalanan natin, pero palagi tayong tinatawag sa ating mga pangalan. Ang gusto ng demonyo, mahiya tayo sa Diyos. Ang gusto ng masama, masiraan tayo ng loob. Pero ang Diyos, dahil mahal niya tayo, gusto niya palagi na lumago ang ating buhay. Ayaw ng Diyos na tayo mapalayo sa Kanya. Kaya nga ang Diyos, kahit na alam niya yung mga pagkakasala mo, pinapatawad Kanya. Makinig tayo sa boses ng Diyos. At pagpatong-patong na ang mga problema mo sa buhay, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sana makita mo ang iyong problema bilang isang oportunidad, isang pagkakataon para mag-level up, para lumago, para maging mabunga. Ko na lang po, binabalikan ko ang aking buhay. Sa bawat assignment ko po, meron at merong pagsubok. Ang unang parokya ko po, walang kapera-pera. Inassign po ako sa isang simbahan. Ang dami pong kailangan gawin. Gabing-gabi, umiiyak po ako. Hindi ko alam kung saan makakahanap ng pera. Nilakasan ko lang po ang loob ko. Pero pagkatapos po ng 3 taon, sa tulong at awa ng Diyos, napagawa ko po ang parokya gumanda. Ito pong simbahan na ito, pangalawang parokya ko na, hindi po pera ang problema, yung mga tao. Ako na nga po ang tumutulong, ako pa minamasama. Meron po akong tinulungan na mag-asawa, meron po silang problema sa kanilang pagsasama. Bandang huli, ako pa minasama ng lalaki, ako pang sinira sa mga tao. Di po ba? Napakasakit nun. Meron pong taong ayaw sa akin dito. Kala nyo dahil sikat ako sa Facebook, sa YouTube, meron at merong hindi gusto sa akin. At nung pong panahon ng pandemic, naghanap ng butas sa akin, pinapakulong pa ako. Di po ba nakakalungkot yun? Pero by next year, natatapos na po ang aking assignment, dilipat na po ako. Tingnan nyo naman po. Oo, merong mga tao na ayaw sa akin, pero nakikita ko pa rin, mas marami pa rin yung mga taong aking natutulungan. Nauunawaan ko po. Pag merong hadlang, hindi yan nilagay ng Diyos para ako'y pigilan. Ang hadlang ay nilagay ng Diyos para tapakan, para ako ay umangat at tumaas. Mga kapatid, sana ganyan din po ang iyong maging pananaw sa buhay. Your hindrances are not there to stop you, but your hindrances are there as your stepping board to go up, to be successful. Kung nakikinig ka sa demonyo, titigil ka. Amen? Pero kung makikinig ka sa Diyos, palalampasan mo anuman ang pagsubok, anuman ang hadlang, anuman ang problemang yan. May demonyo ka sa buhay mo?
may haters ka ngayon, huwag kang padidepress. Huwag kang mag-aalala. Huwag mong hahayaan masira ang iyong loob. Kung hindi, magalak ka, magpasalamat ka dahil binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Mag-level up, umangat at magtagumpay. Yan ang ating ipagdasal, mga kapatid, sa misang ito. Sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako na marinig ang iyong boses na tumatawag sa akin. Naway, mabuhay ang pag-asa sa akin na pag nalabanan ko ang mga demonyo ng aking buhay, ako pa ay mas lumago at mas mapalapit sa iyo. Amen. Mga kapatid, habang tayo ay natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway magpanibago at magpatuto ng tapat sa mga dapat pangalagaan sa buhay at tumulong sa muling pagbubuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang ng mag-aral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pangaakit ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama namin makapangyarihan, sa paghandog namin ng mga panalangin, pinapasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumutubos sa kasalanan at kamatayan, na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong panghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, upang ang iyong kalugdan, ang aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan, at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang na mga huwad na kaligayahan. Kung hindi, itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngam nararapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Pinapahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon, ang iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y laging kami makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili na nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, aliyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo na lumalapit sa piging ng Kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalaya. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, inasam ka ng Ama. Umuwi ka sa Kanya, makaisa sa piling niya. Tinggap ko ang buhay ng Diyos, puso ko ay naghalak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagsasalo-salo mo sa banal na pakikinabang, ang iyong tulungan maisaloob at maisakatuparan, ang iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. New levels, new devils. Bagong baitang, bagong kalaban. Pag meron kang kalaban, wag mong iisipin na ikaw ay pinipigilan. Pag ang iyong mga kalaban ay daan para ikaw ay umasenso at umunlad. Sa mabuting balita, pinibigyan tayo ng sandata ng Diyos para labanan ang masama. Kaya lang, walang kwenta ang sandata kung mahina tayo. Kaya kailangan din, mga kapatid, palakasin niyo po ang iyong mga kaluluwa, ang iyong mga espiritu, para huwag magwagi ang masama sa inyong buhay. Ng pamamaraan, para lumakas ang ating kaluluwa, 3 bagay binibigay sa atin ng Kwaresma: ang pagkakawang gawa, almsgiving, ang pag-aayuno, fasting, at ang panalangin. Pinagdarasal ko po na bigyan nyo ng panahon, palakasin ang inyong mga espiritu. Huwag kayong magpatalo sa masama. Pag nagwagi kayo, kayo ay lalong pagpapalain ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.